Hello! Magandang araw! Ako nga pala si Eliosa Jane Bea at ngayon naman, itatakil naman natin ngayon at malalaman kung paano nga ba i-compute ang z-score. So bagong lahat, titignan muna natin kung ano nga ba yung z-score. So si z-score is a statistical measure used to determine how far a value or a score from the mean or average of the data set. This shows whether a score is higher or lower or equal to the average by using standard deviation as the unit of measurement. So when the z-score is positive, it means the score is above the mean. And when it's negative, it's below the mean. So the z-score is important because it helps compare results from different data distributions. So ngayon is magbibigay ako ng example kung paano nga ba natin i-compute or paano nga natin makukuha si z-score. So meron akong mga inahandang computation doon. Pero bago ang lahat is ito ang tanong natin ngayon. Paano i-compute ang z-score? So ayan, meron akong hinandang dalawang example dito. So ayan, una is the right of the 2.220 and the second one is the left of c equal 1.35. So ayan, i-start na natin mag-compute. So before that meron tayong z-table dito. Ayan yung gagamitin natin z-table. So ngayon, mag-compute na tayo ng z-score o paano nga ba natin siya i-compute? So dito, find the area under the normal curve which lies to, unang example natin is to the right of c is equal 2.20. Second one is to the left of c equal 1.35. So una muna natin kukuhanin is c right. Ayan. So mag-drawing muna tayo ng normal curve. So ganito siya gagawin. Drawing lang tayo ng normal curve. Yan. And then, ang hinahanap diba is 2.20. So, dito muna natin ilalagay yung mean or ito muna yung mean niya. Which is 0. Then, ilalagay natin si 2.2 dito sa right. Example dito siya. Lagay natin si 2. Then, ito yan. So, dito natin siya i-shade. So, ito na yung nakuha nating area. After nyan, di ba dito tayo kumuha sa z-table. Yan, dyan tayo kukuha sa z-table. So, ito yung hinahanap na area. So, ito yung hinahanap na area natin. So, pangalawa, para makuha natin tong area na to, titingin muna tayo sa z-table. So, ayan, nakita na natin na ang nakalagay is 0.9861. So, ayan na, nakita na dito sa screen. After nyan, para makakuha natin siya, or dito muna, is ito yung area muna na kukuhanin yan. Then, dito. So, kailangan, kuhanin muna natin lahat ng area. Para makuha to is, magbabawas muna tayo dito sa kabuuan ng area. So, ibig sabihin, ano nga ba ang kabuuan ng area is 1.0. After nyan, pag nakuha na natin to, ayan, pag nakuha na natin yan, pupunta na tayo dito sa area equal 1 minus area 1, which is ito yung area 1 natin. Then, next is area equal 1 minus 0.9861. So, pag kinalculate natin yan, is ang lalabas is 0.0139. So, para makuha natin si area 1, is din natin ng z-table. So, gets nyo ba? Next naman, ang hinahanap is left.
So, sa pangalawa, ang gagawin ulit natin is mag-drawing tayo ng normal curve. Ito ulit ang ating mean. 0. At ang hinahanap, diba, is 1.35. So, dito natin nilalagay si 1.35. So, ito na yung area niya. Pero dahil less nga, ito yung isi-shade natin. Yan. So, dito ulit tayo nag-start. So, para makuha yung area na yan, ito muna yung area na yan. Yan. Ito yung area na yan. Tapos, para makuha natin yan, titingin tayo sa Z-table. Ayan. So, pag nakita na natin yan, ilalagay na natin dito sa area equal 0.1915. So, ayun na yun. So, dito na siya lahat. So, ayun lang. Ito yung boundary niya. At ayun lang lumabas. So, pag kung ano lang yung lumabas doon, is ayun na yun. Ayun lang. Salamat sa panonood at maraming salamat. Bye-bye!